Ano, yung hindi na buo yung pagbubuntis na. Ang dapat gawin sa ganito, dapat ito, inahin baboy. Yung naman yung ari. Yung dede, hindi namamaga. Dapat na ito kabuwanan na ngayon eh. Pero hindi na gano'n. Kasi yung dede, normal na normal pa rin. Kapag sa ganito, kung ang baboy is hindi pa nanganak, pero kabuwanan na, baka buntis yung hindi na buo yung pagbubuntis na. Ang dapat gawin sa ganito, dapat i-diet yung baboy. Tapos kapag ganito kasi na na ina-expect na manganak yung baboy, so dapat talaga from gestating, convert na into lactating yung baboy para at least kung talagang buntis siya, so mag-start ng mamaga yung dede niya. At kapag namaga yung dede niya, so yun na yung senyales dun, kasi yung mas mabilis na physical na katangian, mas mabilis natin makita kung kung namamaga yung niya, kung namamaga yung dede. So mas mabilis natin makita kung namamaga yung dede. Ibig sabihin maaaring may lumabas na gatas. Kapag may lumabas na gatas, konting panahon na lang, maaari na siyang manganak. Isa naman sa palatandaan din ay yung paglobo ng ari o pamamaga ng ari. Kapag nakita natin na namamaga yung ari ng inihing baboy, ibig sabihin kapag natapos yung pamamaga ng ari niya, so isa rin yun sa maaari nating maging pamantayan na malapit ng mga anak ng baboy. Pero ito kahit kabuwanan na niya nakailang araw na, dapat yung 114 days. Pero hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikitaan ng senyales na malapit na talagang mga anak itong baboy. Kumbaga parang nakikita lang natin dito is yung normal na alagang baboy. So hindi natin nakikita yung pagpintik-pintik ng mga piglet sa loob ng kanyang tiyan. Wala tayong senyales na nakikita ng ganon. Wala rin tayong senyales na nakikita na namamaga yung dede, namamaga yung ari. So kapag ganito, maaari tayong kumonsulta dun sa mga may sapat na kaalaman para matiyak natin at ma-check din nila kung talagang buntis talaga itong mommy pig na to. Pero sa loob naman guys ng 114 days, hindi ito nagpakita ng senyales na naglalandi ang baboy na to. Katulad na lang yung senyales na may lumalabas na parang puti sa kanyang ari. At hindi rin natin guys nakitaan ng senyales na namamaga yung ari nitong inihing baboy. So kaya kampante din yung may-ari nitong baboy na to na baka nga buntis itong baboy na to. Ito na nga si Ray. Ayan. So, Ray, kumusta? Ito yung sa loob ng hindi namamaga yung ari nito? Hindi. Na parang naglalandi ulit? Hindi naman pwede. Tapos kapag ganito, yung nag-AI dito, chinek niya ulit, hindi na. Basta isang beses lang niya mag-AI. Tapos ang pakain na dito, gestating o lactating? Gestating. Hindi pa nalalactating. Nalactating ako ito. Kaya pag lactating, tapos dapat bawas-bawas tayo ng pakain. Subukan mong i-diet bro ng 3 days. Unti-unti mong bawasan yung pakain. Ilan ng kilo yung pakain sa araw-araw? Unti lang po ito. Tapos bawasan natin hanggang sa wala kang ipakain sa loob ng isang araw. Ipagpalagay mong 4 days.
Halimbawa, sa 4 days, bukas, 2 kilos. Tapos sa kasunod na araw, 1 kilo yung maghapon. Tapos sa kasunod na araw, half kilo na lang yung maghapon. Tapos sa kasunod na araw, wag niyong pakainin. Yung sabog lang ng konti. Ayan. So sa ganong sistema kasi, mas makikita natin kung talagang kung may baby man sa loob nito, kung may piglets man sa loob ng kanya, at least sila na yung kusang lumabas. Pero usually kasi guys, sa mga ganitong sitwasyon, dapat nakikitaan na natin ang physical na aspeto etong inahin na to. Dapat at least namamaga yung dede, kahit dun man lang, so makita man lang natin na may sign na gano'n. Pero sa kasalukuyan talagang wala. So ang pagkain kasi dito guys, purong feeds din. At alam naman natin, mahal yung pagkain sa feeds. So isa sa mga bagay na magandang gawin kung may alaga kang baboy is yung mag-invest ka sa inahing baboy. Bakit kailangan mag-invest sa inahing baboy? Una, sa panahon ngayon na napakababa ng presyuhan ng baboy, kailangan talaga may inahing baboy ka para dun manggagaling yung piglet sa iyong baboyan. Kasi kung bibilin mo, tapos ganyan kababa yung presyo, 130, 135, hindi ka makakabawi. Mahihirapan kang makabawi. Ang pinakamaganda mong gawin kung namimili ka lang ng piglets, hinto muna. Dahil kapag dumiretso ka, mahihirapan kang bumawi. Kaya importante na meron tayong sariling inahin para at least matiyak natin na masisave na natin yung 3,500 o 4,000 pesos man na puhunan sa pagbili pa lang ng piglets. Ibig sabihin kung magpa-partner tayo, is nakasave na kaagad tayo ng 4,000 o 3,500 pesos. Sa ganong sistema, at least may iwasan natin yung pagkalugi, dala ng pabago-bagong presyo at dala ng mababang presyo na kailangan nating ipalabas para makabili tayo ng piglets. Ikalawa naman is yung gastusin sa pag-aalaga mismo ng baboy. Una, yung gastusin sa pagpapakain, sa feeds. Napakalaki kasi ng chunk nyo, halos 60 to 70% ng total ng gasto sa baboyan ay doon napupunta sa pakain sa baboy. Ipagpalagay na natin mga 8,000 to 9,000 pesos, yun na yung pinakamababa siguro para at least mapalaki natin sa maganda-gandang timbang. Ito naman happy tayo kasi itong baboy na to is maganda naman yung katawan. Ayan. So ayos yung tindig, mahaba yung katawan, magandang lahi, maganda rin yung tindig, yung paa, matibay, matikas. At syempre, itong lahi na to is talagang nanganganak to ng halos 18, 17 yung inahin na pinanggalingan nito. Kaya happy din tayo na magkaroon ng ganito dito sa babuyan na to. Lagi lang talaga maintain sa sa bakuna, lalong-lalo na sa pagpurga, at saka yung vitamins din. Usually yung mga ganitong inahing baboy talagang halos purga-purga na lang din talaga ang maintenance nito. Iwasan na lang din natin guys na magkasakit, i-expose sa malamig lagi. Ayan. Tapos kapag tanghali, buhos-buhusan natin ng tubig para hindi naman masyadong mapagpawisan o hindi pinagpapawisan ng baboy pala, pero ang ibig kong sabihin at least hindi ma-heat stroke yung mga alaga nating baboy. Karamihan guys sa mga alagang baboy kapag sobrang init, talagang medyo nagkakaroon sila ng problema. At happy naman tayo, nagawa na rin tong pig pen dito. At least yung gestating pen, ayan, farrowing pen, so okay na in case na manganak man tong baboy na to. So merong naka-ready na at yung mga piglets talagang makakabuelo sila. Hindi tayo mangangamba na madadaganan pa yung ibang mga piglets na iaanak nito. Isa yun sa pinaka-importante rin sa pag-aalaga ng inahing baboy, yung meron tayong farrowing pen. Para in case yung mga piglets na nilabas na, counted na sa bilang natin, hindi na mapahamak pa. Napakarami kasi sa mga backyard hog raiser na yung ang dami-dami nilang piglets, sa sobrang dami, minsan nadadagan na ng inahin. So kapag nadadagan na ng inahin, loss na yon. So wala na. Sayang yung paghihirap mo ng ilang buwan, 3.5 months o 3 months and 3 weeks. So sayang na sayang, di ba? So sana pera na yon na makakatulong sa atin para lalo pang pagganahin ng ating piggery. So yun yung mga dapat nating iwasan. Talagang mataas yung baboyan na to. Ayan.
So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin. Dinalaw lang natin itong isang mamipig na to kasi concern na tayo. Hindi pa rin siya nanganganak. Pero patitingnan na natin sa mga katropa natin kung ano na nangyari dito. At para sa atin, kung talagang hindi ito buntis, ang dapat gawin dito, una i-diet, yung flashing na tinatawag nila. So mag-go through tayo sa process na katulad nun. Tapos simulan ulit natin i-diet, tapos turukan ng pang purga, at saka ulit natin para at least mag-start na namang maglandi. Kapag hindi talaga ito naglandi, ito pwede nating turukan ng pangpalandi para at least maging maayos yung alaga natin. Sayang kasi guys yung panahon kapag ganito yung sitwasyon. So guys, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ako YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo. Siyempre sama-sama tayo sa negosyo ng babayan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.